taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pitila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ining nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Matod pa dinhi balikta tong pangutana kagahapon o pa man to nato mahuman o pa magana to masugdi naghimo pa man tag prima passing komentaryo kagahapon karon ato ni tagag pagtagad kining yang question nga si Ellen White usa ka mini nga propeta kagahapon atong gi-establish maingon kani ka nga mini dunay genuine. So ang assignment nato sa to ang texter kining nag-text nato sa 0946568396 nga matod pa niya mini si Ellen G. White, ang atong assignment niya, itudlo niya sa atong panahon karon og kinsay genuine. Kinsay genuine nga propeta. Kay kung wa siya matudlo nga genuine nga propeta sa atong panahon karon, bitter lang siya, no? Bitter lang siya kang Ellen G. White. Wa siya kadawat kay wa sila ilaha. Kung na siya matudlo nga genuine nga mao sila si Isaias, manalag na Isaias, sila siya manalag na Daniel, manalag na Jeremias, mo tayo itudo nga genuine. Well, salamat kayo. Kaya nga naman, kay si Ellen G. White, si Isaias, o si Jeremias, o si Daniel, o si kinsa pa ng mga propeta sa balang kasulatan, o si Ellen G. White, parihag doktrina. Parihag doktrina sila. Wala sila magsalungat, wala magsumpaki lang doktrina. Mo na pangita pa og laing genuine diha nga propeta nga imuhang ikatudlo. Kay lisod kayo magsige lang kag hukom nga si Ellen G. White mini nga propeta niya wa kay ikatudlo nga genuine unsa man na oy. Di man na pwedeng na ay mini niya walay genuine, di ba? So try to pinpoint in our modern time today o kinsa ang genuine nga propeta. Ayaw na, sige, granting without admitting si Ellen G. White piki, si Ellen G. White mini nga propeta. So kinsa may genuine? Itudlo. May lang ka mo tudlo kinsa mini nga propeta, di ka katudlo kinsa genuine. Unsa man oy? Makailagan ni kag piki, but pasabot na kailag kag genuine kay kanang piki gi-compare na nimo sa genuine. Di ba? O bikin sa may genuine. Kay atong ikomparar ang writings ni Ellen White og ang genuine. Nakasumpaki ba sila kay kon parihas og writings si Ellen G. White og ang genuine sama man lang na Isaias, man lang na Jeremias, Daniel o kana sila nya og imo i-compare ang writings si Ellen G. White pareho man. Wa man sila magsumpaki, so genuine jud si Ellen G. White kung mao. Pero basig na kailang genuine nga propeta diyang ikatudlo. Ang bersikulong imong gigamit sa pagpamatuod nga si Ellen G. White usa ka piki or mini nga propeta mao kining nakasulat sa 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 2. Namutana lang ko anong wa man nimo giapil ang 3. Bersikulo 2 lamang kataman. Dali si mong gisulti diri o.
honor ramang gani imong gilitok, wa nimo giapil ang 2 ug 3. Nadyo kay gitago ba? Nadyo kay gitago. Ang imuhang bersikulo nga gihatag baton pa nimo, mini nga propeta mana si Ellen G. White, sumala pa sa 1 Juan 4 bersikulo 1. Nganong di nimo tiwasog basa ang 2 ug ang 3 nga related man na sila. Buti pasabot, ang imo lang yun, mangaway lang yun ka. Gusto lang yun nimong awayon ang Seventh-day Adventist Church sa pagbaton kang Ellen G. White nga mga sinulatan. Gamit nimo ang 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 1. Di nimo tiwason ang 2 ug ang 3 kay mahadlo ka nga masakpan ka nga mali ang imong aligasyon batok kang Ellen White. So mao na inyong problema karon. Ang mga tao pod nga inyong gikakokabildo, ang mga tao pod nga inyong giistoryahan nga basahon ang 1 Juan 4:1 nagpasabot nga si Ellen G. White piki nga propeta, mutuo ra pod kay wa lagi pod in town kabasa. Pero in town ang mga nakabasa na sa Biblia, dili mutuo nimo, kataw-an kara. Ngano man ato basahon be niya. Sa 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 1, nya tiwason na to hangtod sa 2 ug 3 niya nagkanayon. Mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuhoy ang tanang espiritu. Hinunua sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya ba sa Dios. Kay daghan ang mga mini nga propeta nga nagapanungha sa kalibutan. Diya ra siya taman. Ang Dios nagsulti, pinagi kang San Juan, nga panid-in ninyo ang mga espiritu. Sulayi ba, panid-an na to, basahon na to. O asa man ninyong Nostradamus diya. Nagbasa ba yung focus ka Nostradamus ng mga sinulat? In which, i-compare na ko sa writings sa Ellen G. White, layo ragyo kay ang kang Nostradamus. Napagilayan ko no, propetas kini si, kinsa na? Kanang sa Mormons, o si Hotep. Gibasa man gihapon ako ng mga sinulat ni Hotep. Layo ragyo siya kayo sa kang Ellen G. White. Parte ragyong layo labaw ng layo kayo sa Biblia. Ikaw, igo lang ka mo mandar, igo lang ka mo kondinar nga si Ellen G. White piki, nga wa gani ka kabasa sa writings sa Ellen G. White. Ang sulti sa Dios, sulayin ninyo ang mga espiritu pagsuta sa to pa, i-search. I-search nimo. Subayon nimo, basahon nimo, susihon nimo kung ang ilang mga sinulatan guided by the Holy Spirit ba or dili. Maunay question karon, nideklarar ka lang nga si Ellen G. White piki nga propeta nga wa nimo basaha kung guided ba sa Holy Spirit si Ellen G. White or dili. Mas may tingali sa dili pa nimo ideklarar si Ellen G. White nga usa ka bakakong propeta, basahon sa nimo ang iyang sinulatan kung guided ba sa Holy Spirit or dili. Kaya mo may sugo sa Dios. Mao may iyang instruction din ang iyang instruction mga higala nga susihan ninyo, sulayin ninyo, sutaan ninyo kung iya ba sa Dios or dili. Sa to pa, magbasa ka sa mga tao nga gitudlo nga kuno propeta, ato silang susihon, ato tan-awon ilang mga sinulatan ang ilang kinabuhi kung nahaom ba sa bunga sa balaang espiritu. Di ba? Now, usbon na kog basa. Mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuhoy ang tanang espiritu. Well, it's correct. Dili tanan. Sa to pa, naay isa din na isa nga dapat tuhuan. Pero dili tanan. Hinunua, sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya ba sa Dios. Kay daghan ang mga mini nga propeta nga nagapanungha sa kalibutan. Daghan, dili tanan mini. Daghan lang ang mini. Oh, di ba? Oh, naklaro na. Versikulo 2. Inyong nahibaluan ang Espiritu sa Dios, o may bawaan nimo nga guided ni siya sa Holy Spirit, inyong mahibaluan ang Espiritu sa Dios, pinaagi ni ini. Dira. Ang matag usa ka Espiritu nga nagaila nga si Kristo nagpakatao kini siya iya sa Dios. Kung ang magsusulat, kung ang propeta, kung ang magtutudlo, kung ang magwawali, nagpamatuod nga si Kristo nagpakatao ning kalibutana,
Ang Dios nagpakatao ning kalibutan na kana kay si Kristo nagpakatao, dili na siya Dios, dili na siya tao sa una eh. Ang uban pod mga ato mga ministrong Tagalog, mingon dayon, kay nagpakatao si Kristo dahil si Kristo po'y naging tao. So ano na siya? Naging Diyos ba o naging tao? Abi ninyo mga kaigsunan, si Kristo nagpakatao. Wala siya gipakatao. Ikaw nga naminaw karon, wala ka nagpakatao. Gipakatao ka. Ako pod, dili ko nagpakatao. Gipakatao ko. So, si Kristo nagpakatao sa ito pa. It was the willful choice of Jesus Christ nga magpakatao siya. Buti pa sabot, dili siya tao, nagpakatao. So, bisan kinsa nga espiritu nga motuo ni ila nga si Kristo nagpakatao, kini siya iya ni sa Dios. So gahatag mag-ilhanan nganong wa nimo basaha ang bersikulo 2 tungod kay mahadlok ka nga mahibaw-an nga si Ellen G. White dili di ay piki nga propeta. Mahibaw-an nga si Kristo nagpakatao, matuod nga Dios nga nagpakatao, nga gideclare nga kini siya iya sa Dios, kini nga propeta iya sa Dios. So mahibaw-an nga si Ellen G. White di ay iyaha sa Dios. Ngano? Si Ellen G. White ba di ay nagtuo ba nga si Kristo nagpakatao? Mao ni pangutana karon, kay mao man ilhanan. Mao nay ilhanan sa usa ka mini nga propeta og tinuod nga propeta. Ang ilhanan sa mini nga propeta kanang dili mo tuo nga si Kristo nagpakatao. Dili mo tuo nga ang Dios nagpakatao. Versikulo 3. Og ang matag usa ka espiritu nga wala magaila kang Hesus, kini dili iya sa Dios. Kini mao ang espiritu sa Antikristo nga inyong nadungog nga muanhi, o kini siya ani ana sa kalibutan. Sa ato pa wala ni ila ni Hesus, wala ni ila kang Kristo. Primero ang ilhanan sa mini nga propeta, dili mo tuo nga ang Dios nagpakatao, diha kang pinaagi kang Kristo Hesus. Ikaduha, wala mag-ila kang Kristo. Wala mo ila kang Kristo. So duha ang ilahanan sa usa ka bakakon nga propeta. Okay. Now, tanaw na to ni karon mga higala. Kung si Ellen G. White, nag-ila ba siya nga si Kristo nagpakatao? Sama sa mga apostoles. Si Kristo mismo nagsulti, nagpakatao ko eh. So, di ka mutuan ang sulti ni Kristo nga siya nagpakatao, di Antikristo ka, bini ka nga propeta. Ato basahon, Juan Kapitulo 18:37, mantingali na. Juan Kapitulo 18, versikulo 37, kung wa ko masayop, sunda ko ninyo mga kaigsunan. Gipangutana si Kristo. Okay? Gipangutana si Kristo. 35 hangtod sa 37. Si Pilato mitubag, Hudiyo, baugod ako? Ang imong kaugalingong nasod ug ang mga saserdote nga punuan mao nagtugyan kanimo nganhi kanako, kay unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili iya nining kalibutana. Kay kon ang akong pagkahari iya paning kalibutana, nan muaway unta. Muaway unta ang akong mga alagad aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo, apan ang akong pagkahari dili iya gikan ning kalibutana. Si Pilato mingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari, og alang niini ako nagpakatao.
Og alang niini mianhi ako sa kalibutan aron magka panghimatuod ako sa kamatuoran, ang tanan sila nga iya sa kamatuoran nagapatalinghog sa akong tingog. O sa sulti ni Kristo, ako nagpakatao. Sa ato pa si Kristo mga kaigsuonan mismo, ni accept siya, ni dawat siya, nagpamatuod siya, nga siya nagpakatao. Hari siya sa tanang hari. Hari siya sa langit, mga higala. Ihimo maganinyo reyna si Maria. Si Kristo, mga kaigsuonan, hari. So si Maria inyong gideklarar nga reyna, buot niyo ipasabot si Kristo o si Maria magtiayon. Pagsulay ninyo, gidivert ninyo ang Biblia. Gidivert ninyo ang Biblia. Wa mo ni dawat nga si Kristo hari. Wa mo ni dawat nga si Kristo nagpakatao. Gihimo ninyo si Kristo nga bana ni Birhen Maria, pastilan ninyo. Inyong giguba ang pagkatao, ang pagka-Diyos ni Kristo. Kanang pagdeklarar ninyo nga si Maria hari sa langit, samtang si Kristo hari sa langit, o sa inyong pasabot. Inyong giyama-yamaan si Kristo o si Maria. Ingon mo, mutahod mo ni Maria. Ingon mo, nagpasidungog mo ni Maria. Tungod sa inyong pagpasidungog, himo ninyo siyang bugal-bugal, naghimo ninyo siyang reyna sa langit, samtang si Kristo may hari sa langit. Ang Biblia nagsulti, si Kristo nagpakatao pinaagi sa taguangkan ni Birhen Maria. Dito siya nagpakatao sa taguangkan ni Birhen Maria. Nahimong inahan ni Kristo, mga kaigsuonan, sa pagkatao si Birhen Maria. Ang nahitabo, wa ninyo dawata, inyong ginigar ang pagpakatao ni Kristo. Pinaagi sa pagpadako ninyo ni Maria nga nahimong reyna sa langit, buti pasabot. Asawa siya ni Kristo nga maong hari sa langit. Pastilan kamo ang mini nga propeta. Dili sa Ellen G. White. Kamo ang bakakon nga propeta. Kay wa ninyo dawata ang formal, ang sakto nga pamaagi, ang ideolohiya, ang teolohiya, giunsa sa Dios pagpakatao ning kalibutan, giunsa sa hari sa langit, sa pagpakatao ning kalibutan na pinagi kang Birhen Maria, o si Birhen Maria na himong inahan sa pagkatao ni Kristo. Karon gihimo ninyong reyna sa langit si Birhen Maria. Inyong giguba ang pagpakatao ni Kristo ning kalibutan. Og matud pa ni San Juan kapitulo 4 bersikulo 2, ang dili mo dawat sa pagpakatao ni Kristo ning kalibutan, dili iya sa Dios, mini nga propeta. De karon sa unta man ron. Ang mga apostoles, nidawat ba nga ang Diyos nagpakatao diha kang Kristo? Roma kapitulo 9 bersikulo 5. Atong basahon, mga higala. Nya nagkanayon dinhi. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan amin. Nabati ninyo? Nabasa ninyo? Yes. Salamat. Dinhi mga pinangga ko, mga kaigsuonan, atong nabati o atong nabasa nga ang Dios mismo nagpakatao nga mao si Kristo. Si Ellen G. White, nidawat ba si Ellen G. White nga si Kristo nagpakatao? Atong basahon, mga pinangga na kong mga naminaw. Sumala pa sa Signs of the Times, April 4, 1906. Matod pa rin English kini ato lang ni Bisayaon og anam-anam. Nagkanayon. If when this heavenly being return to his home, kon kining langitnon nga pagka-mao, he is referring to Jesus Christ. Mubalik na ngadto siyang puloy-anang langitnon. He should leave behind him a book containing the history of his mission. Magbilin siyang libro nga diin nakasulat dito ang kasaysayan siyang mga buluhaton with revelations nga iyang ipadayag regarding the history of the world, mahitungod sa kasaysayan sa kalibutan. How eagerly would its seal be broken kung giunsa sa masing kamuton gayud nga mga silyo gipang ablihan. How anxious men and women would seek to obtain a copy. Unsa ka naghigwaos ang mga lalaki babae sa kalibutan nga makabaton sa maong libro. But one surpassing all the imagination
can present came from heaven to this world. Apan doon nalay apan kining maong pagkamao, referring to Jesus Christ, iyang gilampas ang tanang mga human imaginations aron ma-present niya ang langit ngadto niining kalibutan. Of himself Christ declares, si kang Kristo nagdeklarar si Kristo siyang kaugalingon, before Abraham was I am, I and my Father are one. Oh, you see? Nagdeclare matod pa ni Ellen White, si Kristo nagdeclare nga sa wa pa matao si Abraham, naan ako, nag-exist na kundaan. Ako ang akong amahan, usara. Naan ang daan si Kristo. So, bisan pag-Adventista pa ka, hindi ka mutuo nga si Kristo nag-exist ng daan before the foundation of the world, before Abraham, anti-Kristo karagihapon. Bisag isdi ka pa, unya mo ang imuhang doktrina, si Kristo wala mag-exist sukad pa kaniadto, nya gamit-gamit mo sa writing sa Ellen G. White, mga bakakon gihapon mo nga propeta kay gigamit pa ninyo ang writing sa Ellen G. White sa pagpamatuod nga si Kristo wala pa mag-exist sukad pa kaniadto, kay inyong gituan tonite lang kay si Kristo anak hinimo samahan pastelan ninyo. Di ba? Mao man ay pagtulunan sa mga iglesia ni Kristo di Manalo. I'm sorry ha, i-mention ko ni nato. Ang pagtulunan sa iglesia ni Kristo di Manalo nga si Kristo hinimo samahan. Actually iyaha manggon ni Arios, katong paring Katoliko mga higala, si Father Arios nga nirebelde batok sa simbahang kay iyang gipamatuod nga si Kristo hinimo lang. Dili siya motuo nga si Kristo nag-exist ng daan so wala pa matukod ang kalibutan. So kining nga doktrina gidawat po sa simbahang Iglesia ni Cristo de Manalo, gidawat po sa mga Adventistang mga offshoots. I'm sorry ha, nganlan ba po ko ninyong offshoot? May bawaan raman nato o niya o kinsay offshoot. Sa mga Adventistang dili na magpailalom sa matuod nga doktrina sa balaang kasulatan, nya gamiton pa gyud ang writing sa Ellen G. White, dili sila motuo nga si Kristo nag-exist ng daan sukad pa sa wala pa matukod ang kalibutan. Kay lagi kuno si Kristo hinimo lang. Ug matud pa sa balaang kasulatan, bisan pag gigamit ninyo ang writing sa Ellen G. White sa pag-ilad sa mga tao, sanglit wa mo nituo nga si Kristo nagpakatao ning kalibutan, mini ra gihapon mo nga magtutudlo ning kalibutan ni. Mao nay gi pasabot ni Ginoong Hesus pinagi kang San Juan. Matud pa ni Kristo, I and my Father are one. Usara ang amahan ug ang anak, usara sila. Di na ninyo nadawaton. Mingon dayon ang mga kwan, nag-usara man na sila sa pagbantay sa karnero. Wa man intaw magsulti nag-usa oy. Wala magsulti nag-usa, nagsulti gyud nga usara. Ha? Usara. Sa to pa one of a kind. Padayon pagsulti sa Ellen White sa Signs of the Times, April 4, 1906. Matod pa niya, as Paul beheld Christ in his power, he broke out into exclamations of admiration and amazement. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up to glory, and he is before all things, and by him all things consist. So, gipadako ni Ellen White nga si Kristo mautong Diyos nga nagpakatao. Unya mo ingon mo nga si Ellen G. White, mini nga propeta. Ang mini nga propeta, dili mo tuo nga si Kristo mao ang Diyos nga nagpakatao. Nganong di man ang Iglesia ni Cristo di Manalo inyong ingnon nga mini nga propeta? Nganong dili man ang saksi ni Jehovah mo inyong ingnon nga mini nga propeta? Ang Iglesia ni Cristo di Manalo sa ilang pagtuo, lahi ang Diyos Amahan, lahi ang Diyos nga naa sa langit, lahi po ning Kristo, kay ang Diyos sa langit naghimo og Kristo. Pero ang bot pasabot ni San Juan, ang dili mo tuo nga ang Diyos sa langit nagpakatao diha kang Kristo, mini nga propeta ka na, mini na sila nga Kristo, mini na sila nga magtutudlo. Ganon di man sila imong itudlo, itumbok, sanglit di man sila mutuo niya nga teolohiya. Lahi man nilang pagtulunan. Ang saksi ni Jehovah mao gihapon.
Bisan ang Romano Katoliko ang manghigala mao gihapon. Ngano? Ang Romano Katoliko ning tuo ba sila nga ang Dios nagpakatao diha kang Kristo? Wala oy. Basahan ng ilahang kuan. Basahan ng ilahang katikisem kanang ilahang librito. Article 3. Basahan nila. Kung nituo pa sila si Kristo mao ang Dios nga nagpakatao, sumala sa ilahang katikisem, silang gamay kanang ilahang Catholic doctrine nga gamay kay nga libro. Nagsulti nga si Kristo gipulihan nila sa Santo Papa ug ang Santo Papa mao na ang Dios sa tibuok kalibutan pastilan. Ngano man di man sila inyo itombok nga mao'y mini nga propeta. Ako wa ko mag-ingon nga mini sila nga propeta, nangutana lang ko. Nganong dili sila na mao'y inyohang itudlo nga mao'y mini nga propeta nga klaro man dayag man kaayo nga wala sila nituo nga si Kristo nagpakatao, mao ang Dios nga nagpakatao. Sukwahi sa mga pagtulunan sa mga propeta nga naa sa balaang kasulatan, sukwahi sa mga pagtulunan sa mga apostoles nga naa sa balaang kasulatan. Di ba? Mamalandong daw ta kadali ug nganong dili ninyo tuhuan nga si Kristo mao ang Dios nga nagpakatao. Okay. Ato ta sa sunod imong bersikulo. Gidamay pa ko nimo, matud pa nimo nga mini ka nga magtutudlo, mini ka nga pastor. Ngano na mini naman hinuon ko pagsulay. Matud pa nimo kais kuno sumala mabasa sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3. So basahon nato mga pinangga ko mga kaigsunan. Ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3. Unsa may nakasulat dinhi nganong namini naman pod hinuon ko nga magtutudlo. 1, 2 ug 3. Nagkanayon mga pinangga kong kaigsunan. Apan diha usab ing mga mini nga mga propeta sa taliwala sa katawhan, maingon nga sa taliwala ninyo, aduna usab gayoy mubarog nga mga mini nga mga magtutudlo sa to pa mini nga propeta, mini nga magtutudlo. Nga sa tago nagpasulod sa nagpasulod sa makapadaot nga mga erehiya. So sa ato pa ang mini nga propeta o ang mini nga pastor nga magtutudlo nagpasulod og makapadaot nga pagtulunan og nagapanghimakak na gani sa agalon nga maoy nagpalit kanila og busa nagpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon og daghan ang nagsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag. Tungod kanila pagapasipad-an ang dalan sa kamatuoran og tungod sa ilang kadalo kamo ilang panapion pinaagi sa tinumo-tumo nga mga pulong sukad pa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silot wala maghunong og ang ilang pagkalaglag wala magakatulog. Usa sa ilhanan sa mini nga propeta og mini nga magtutudlo kay wala sila makaila kang Kristo. Tan-aw nato mga igala kinsay mga wala makaila kang Kristo. Subayon daw nato ang Biblia, kinsa maning mga tawhana nga namakak kay ni angkon nga nakaila pero di day tinuod nakaila. Ato ta sa 1 Juan mga higala kapitulo 2. 1 Juan kapitulo 2. Kamo na yung mga balaang kasulatan diya. Kapitulo 2 bersikulo 1. Bisan si San Juan, dili kay si San Pedro lang may nagsulti. Si San Pedro nagsulti, wala sila makaila kang Kristo. Si San Juan po nagsulti, ang mini nga propeta wala magaila kang Kristo. So sa ato pa, si San Juan may nag-istorya nga wala nagaila kang Kristo. Pangutanon po nato si San Juan, kinsa maning mga tawhanang wala gaila kang Kristo. Ikaduhang Juan, kapitulo 2,
Versikulo 4 nagkanayon, kinsa ni mga tawhanang wala makaila kang Kristo. Matod pa siya nga nagaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon, o wala kaniya ang kamatuoran. Wow, grabe. Pertegyod mga kaigsuonan. Pertegyod. Ang Biblia nagsulti kinsa ning mga tawhanang mini nga propeta, mga tao kini nga wala mag-ila kang Kristo. Nag-angkon man tuong nakaila ni Kristo pero namakak. Namakak. Nganong namakak sila mga higala, nahimo silang bakakon, dili tungod kay bakakon sila nga sumala sa itong nasabtan nga bakakon. Doon ay mas bugat pa nga pagkabakakon ang gitudlo sa balaang kasulatan. Mas grabe pa nga pagkabakakon. Kanang mga tao sumala pa sa 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 4. Mga tao nga nag-ila kang Kristo, ni angkon nga nakaila kang Kristo, pero wala magtuman sa napulo kasugo, kanang mga tawanan mga bakako na, mga mini na nga mga propeta. So ang akong pangutana kining atong texter, nganong di man mo itumbok ang mga pastor sa mga protestante nga mao'y nagdoktrina, nagtudlo nga mudawaton si Kristo nga personal nga manluluwas pero dili tumanon ang napulo kasugo. Kana mo'y mini nga propeta mga higala, unang-una mini nga propeta, wala mo ilang ni Kristo nga nagpakatao. So ang nahitabo, dito o magputuod sila kang Kristo pero hinimo lang siya sa amahan, sa Dios amahan. Dili sila mo to nga kadtong Dios kaniadto nga nagbuhat sa langit, dagat ug yuta, mao tong nagpakatao nga mao si Kristo. Dili sila mo tuon yan. Kay si Kristo tao lang. So mao nay mga mini nga mga propeta. Ikaduha, dili sila mo tuon nga si Kristo mao ang Diyos sa langit nga nagpakatao, kailang gipulihan og Santo Papa. Ilang gipulihan og Santo Papa. Naas ng doktrina Kristiyana, doktrina Kristiyana sa simbahang Katoliko. Article 3 man tingali na kung ako masayop. Wa man ko ko'y copy ana, pero nakabasa ko ana. Na ako'y copy na rin, butasan na to. Pero sige na ako nang basahon, ako nang pagitaon. So, di man na, kanang mga kuan, mga CFD na, kabalo naman akong giyaw-yaw, tinuod na akong giyaw-yaw. Di ba? O, di ra o. O. Gipulihan ang Kristo og Santo Papa. Tama ng ilang pangadyon nga nagkanayon, kay ikaw man padre, ang puli ni Kristo dinhi, kalawgaw nga doktrina kini. Si Kristo pulihan og taon na naunsa naman ning kalibutan na in taon ni. But anyway, I do respect you. Nga mo na inyong doktrina. Girespeto ta mo niya na. Ang uban mayon nga kuan ra mga pastor kanang usengan ani. Representative man na, substitute man na. Substitute gani. Gipulihan gani. Anyway, inyong hapon ang doktrina. Maunay ilhanan sa mini nga magtutulo, mini nga propeta. Another ilahanan, katong wala makaila ni Kristo. Wala magaila ni Kristo kay nabakakon sila. Nganong nabakakon sila? Tungod kini angkong nakaila kang Kristo pero wala magtuman, wala manudlo sa napulo kasugo. Gilapas ang napulo kasugo. Kanang mga tawanan na nagapamakak na sila. Ni angkong nakaila pero dili tinuod nga nakaila. Okay? Now, padayon ta mga pinangga ko mga kaigsunan. Balik ta sa punto sa ikaduhang Pedro Kapitulo 2 1 hangtod sa 3. Matod pa dinhi, nagapanghimakak sila sa ilang agalon nga maoy nagpalit kanila. So, nanghimakak sila kang Kristo. Pinaagi sa dili pagtuman sa napulo kasugo. Tama to kiingon ni manalag na Isaias nga, if they speak not according to these words, there is no light in them. Kung dili sila magsulti sumala sa balaang kasulatan, namakak sila. Wala sila kahayag. Busa, matod pa dinhi, daghan ang nagsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag. Grabing followers, uy. Grabing followers, mga higala tingala ka. Nang rape na,
ng malicious mischief na ang ilang pastor. Pero grabe gyapon ang mga followers, magrally gyapon, magpakamatay gyapon, dakpo na sa pulis ilang pastor, mo barikada gyapon, manda magpakamatay, manglabay lamaw mga higala. Ang mga pulis sila bubuag lamaw kay para lang gyud pastilan paita. Grabe nga kinabuhi. Na priso ng ilang pastor kay na matud-an sa nga dunay kanang dunay kanang mga ebidensya, dunay mga probable cause nga nakit-an ang DOJ. Gipriso kay dunay probable cause nga tinuod ang iyahang ang mga aligasyon batok kaniya, kay dunay mga testigos batok kaniya. Pero ang mga followers, diehard lang gihapon. Matod pa sa balaang kasulatan ni San Pedro, ang bakakon nga magtutudlo, bisan pang nagpatuyang siyang kaulag, ang mga followers musunod gihapon. Pastilan kadakong pait kinabuhi. Unsa kaha simbakulang palayo pito ka laod. Og ako'y mag-ingon ana, napakay mutuon ako diri sa radyo. Walay mutuon ako diri sa radyo, pero kanang mga tawhana, besan pag nagpatuyang ng himulos silang kauwag nining kalibutan na. Pero ilang mga membro butabungol nga nagsunod kanila, produkto kana sa mini og bakakon nga propeta. Og tungod kanila pasipad-an nila ang dalan sa kamaturan. Wow. Nagingon si Kristo, I am the way, the truth. Pasipad-an nila si Kristo, mga kaigsunan. Ilan ang giilisdan si Kristo? Ang doktrina Kristiyana nagsulti nga si Kristo giilisdan sa Santo Papa, pero kinipon nga pastor nga diri sa Davao nga nagpaila nga siya ay pastilan. O sa iyang gipaila siyang kagulingon, ako po ay si Jesus Christ. Nagbabalat ng katawang tao. Giangko na niya nga siya si Kristo, pakadakong pagsulay, pakpak ang mga tao ay praise the Lord, hallelujah. I am the Son of God, capital S. Ang title ni Jesus Christ nga Son of God, iyang gidawat, iyang giangkon mga higala. So sa nahitabo, ang mga tao pakpak sunod lang gihapon. Unsa ka ako nang buhaton? Musunod ka gihapon mo? No way. I know you don't. Kay kabalo mo nga ang akong ginasubay diri, ang balaang kasulatan, I don't teach you what is outside from the Bible. Pero kining mga tawhanan ning mini ang mga propeta, doon na sila power sa yawa. Nga bisan pag dili mao ilang doktrina musunod gihapon ang mga tao. Muna ako di ko mo kopya na ilahang ginahimo kay I'm sure wala ko'y gahom sa yawa. Nga musunod gihapon mo nako bisan pag muangkon kong ako mao ang Dios, ako mao si Kristo, ako mao ang anak sa Dios, walay musunod nako kabalo ko kay ngano man wala ko'y gahom sa yawa nga parehas nila. Di ba? Og tungod sa ilang kadalo, kamo ilang panapion pinaagi sa tinumo-tomo nga mga pulong sa tupag grabe ang marketing sa ilang simbahan. Ang 70 Adventist inyong daoton nga nanapi. Ang 70 Adventist Church inyong daoton nga panapi. Kada ganing panapi mga higala, that is above the requirement of the law. Labaw ni nanubra na siya, wala na siya sa requirement of the law. Outside the requirement na siya, extra requirement na siya. So, ingnon ninyo 70 Adventist Church na napi, ang 10% man yung iakusar, kanang 10% mga higala sultihan tamo, dili na panapi, ngano man, kanang 10% that is according to the requirement of Malakay 3:10. Ang panapi kanang wala sa Biblia nga pangwarta, unya inyong giimponer sa inyong iglesia, bayad kung na'y mamatay, bayad kung na'y bautismuhan, bayad kung doon ay mataw, bayad kung doon ay stilan, kandila, pabayaran, tanan, grabing negosyo, grabing pananapi, wala sa balaang kasulatan. Grabe nga panapi. Nya mo angkon mo nga ako, mini ko nga magtutudlo kay nanapi ko, asa man ko nanapi? Tungod kay doon ay nag-donate diri sa LCM, ako nang gipanapi? No. Wala lang mo mahibaloy, nagbalik sa Ginoo, manubag mo ni ana. Base makurat mo nga mo ni hinungdan di mo maluwas kay nagpataka mo istorya
sa punto, sa isyo nga si Pastor Villaver nagkaon sa mga donation sa mga tao. Nadato sa donasyon sa mga tao. Diha mo dapita mahimong tinunglo kay dili mao inyong istorya, makurat mo niya na nagbalik sa Ginoo unless maghinulsol mo karundaan. Ako, taas noo ko nga mga yung kwarta ninyo para sa buhat sa Ginoo. Nga naman, kay bisag piso wa na ko na kauna ng inyong kwarta. Kwarta sa mga tao para sa buhat sa Ginoo, para yun na sa buhat sa Ginoo to the last centavo, bisan pag kanang para sa bahaan, para sa mga kalamidad, bisan pag usa ka lugas ni ana among gikit-kit wala. Kutob sa mo abot nga hinabang mudangat yun na ngadto sa mga katawhan. Unya mo ingon mo niya, unsa man di imo hadi asa man ka nabuhi, gipakaon ko sa Ginoo sa lain nga pabaagi. Dili pinaagi sa donasyon sa mga tao. Naghimo ang Ginoo og lahi nga pamaagi nga si Pastor Villaver makakaon, makatobel sa sakyanan, makapalit og sakyanan, makabalay, dili gikan sa amot sa mga kaigsuonan. Ang Ginoo dili pungkol ang Ginoo nga mo panalangin sa mga katawhan. So, ako mismo nagauli kog tithes and offerings. Kung mukaon kog ikapulo, ako na lang mismong ikapulo. Kaya balubog pala akong ikapulo, dayaw na lang. Di na lang tamag, kaya kasi mo hambog ng istorya ha, pangutanan na mo das misyon. So, bayan ninyo din ha. So, ang punto mga higalag kay gusto mo resibo, taga-anta mo. Karong kwan, mag-remit ko, taga-anta mo resibo. Okay. Kaya mo gina kang mag-bus dari manggod. Sorry ha, wala tayong oras. Uma na po, be. sorry kayo. Wala naging oras. Sa inyas na rin, wala naging panahon, mga gana. No? Okay, so, ugma na po, sa ngalan na lamang sa tanan na to mga kapamilyang kaigsunan kay Galaan. Salamat kayo sa tanan na to mga nagamit sa Tyresol o Renal Boost, sa Plus Ultra Plant Vitamin. Salamat kay kaninyong tanan o ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Osbon ko, wala naging oras sa tanan na to mga kapamilya, mga yamog na nagsuporta nini nga buhat sa radio. Thank you kay kaninyong tanan. God bless you and more power to you. Sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kang Jesus Christ, nga may itong great provider, ako sa inyong kapamilya ni mo ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver the first magayon kanimo, samtang ang tao mohilak makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat, ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanganini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia, o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Aliya na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapain niyo, Diolat.
palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.